Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Kahit po si Ronald Llamas, yung isang dilawang political analyst, dating member ng gabinete, yung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, hindi po believe sa pa-survey ng Sayad Weather Station or SWS. O di ba, mga kababayan? Talagang yung mga naniniwala lang, yung may mga sayad, tinawag niya hindi niya kapanipaniwala. Yeah. Hindi kapanipaniwala ang mataas na survey ni BP Sara ayon kay Ronald Llamas. Hindi lang po kami na mga naniniwala sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang hindi naniniwala dito sa sa pa-survey ng Sayad Weather Station o SWS. Kahit saan mo tingnan, kahit hindi analyst, saan ka nakakita mga kababayan? Yung more than 2 years na walang ginagawa, mataas ang ratings, positive 31 pa, naglulukuan na lang tayo, mga kababayan. Pagkatapos yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nang daming ginawa, ang daming nagawa sa loob ng more than 3 years sa kanyang panunungkulang na bilang Pangulo, negative 3. Sino ba tinanong ninyo? Di ba? Sabi nga ng mga nag-react, baka niya sa Davao nag-survey kasi yung nagpa-survey baka isang DDS din. Ang nagpundo po ang nagkomisyon kasi yung mga surveys po, usually, may nagko-komisyon. Ang ibig sabihin ng nagko-komisyon kung sino yung nagbayad ng pa-survey. Hindi man lang sila nagsasurvey, nang sila lang, on their own. Yan ang madalas mga kababayan na ginagawa ng mga survey firm, may nag-commission sa kanila. Pa-surveyan niya tayo. Usually, mga political groups, mga kababayan, tapos kung anong grupo na may vested interest po sa result ng survey. Kaya hindi malayo, mga kababayan, na purposely nagpa-survey sila to influence the possible filing ng impeachment kay Sara Duterte, to discourage members of Congress na mag-file pa ng impeachment laban kay Sara. Kasi napaka-popular ni Sara. Huwag kayong pauto dyan sa mga grupong yan, mga kababayan na may vested interest sa mga surveys ngayon. Lalo pa kung ang pa-commission ng survey, mga pro-China groups, ay talagang gusto nila laging panalo si Sara sa survey to condition the minds of the Filipino people. Di ba po? Gusto nila Duterte, mga kababayan ang maupo, yung mga pro-China groups, para makapagsamantala sa atin, payag kayong pauto sa kanila. Divide and conquer, mga kababayan ang gusto nilang mangyari. Kaya maging pong si Ronald Llamas, hindi man tayo tagahanga nitong political analyst na si Ronald Llamas. Kasi nga po, dilawan po ito. Pero maging siya mga kababayan, hindi makapaniwala. Ayan hindi ka panipaniwala ang mataas na survey ni BP Sara ayon kay Ronald Llamas. Yan sabi dyan, nahirapan umanong maniwala sa survey si Ronald Llamas tungkol sa mataas na ratings ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Llamas, hindi tugma ang mga pangyayari sa mga inilalabas na datos ng ilang survey firms. Anya, nilite si Digong sa ICC. Pero ang approval ratings ni BP Sara ay 50%. May ganong klaseng dissonance. May ganong klaseng dissonance Ang ibig sabihin mga kababayan ng dissonance, kung sa amin dito, suhay sa hawak. Hindi tugma po, baliktad sa katotohanan. Yan ang ibig sabihin, baliktad sa reality. Tama si Ronald Llamas. Ang reality po, si Sara, hindi man nagtatrabaho, wala mang ginawa, kundi manira. Saan ka nakakita? Di ba abnormal? Saan ka nakakitang tao, wala mang ginawa, walang contribution sa gobyerno, sumusweldo. Pagkatapos, mataas ang approval ratings, ang trust ratings. So may mga sayad lang po, may dissonance sa pag-iisip. Ang tawag niyan mga kababayan, sa psychology, cognitive dissonance.
Yung mga tao, mga kababayan, na hindi niya ma-recognize yung totoo. Kumbaga walang harmony sa kanyang pag-iisip. Dispalinghado, mga kababayan tawag dito sa amin. Walang harmony. Kung sa tugtog sintonado. Di ba po? Hindi consistent sa reality. Hindi consistent sa mga pangyayari, sa mga sirkumstansya. Hindi nagtatrabaho yung tao. Almost zero ang performance niya. Sige lang ang travel. Sige waldas, mga kababayan. Ayaw managot sa mga dapat niyang panagutan na mga katarantaduan na ginawa. Pagkatapos, sasabihin ninyo, yung approval ratings niya, yung trust ratings ng tao, mataas pa rin. Kayo-kayo na lang ang maglukuhan. Inyo na, ganyan uri ng survey, isaksak ninyo sa baga ninyo yung survey na yan, mga kababayan, pero ang mga matitino na mga mamamayang Filipino, hindi ninyo mapapaniwala sa panluloko ninyo. Malinaw po yung survey ng Sayad Weather Station, panluloko sa mga mamamayang Filipino. Iba po, para-para na panluloko. So, isa kang moron, isa kang idiot. Kung masiswe, mapapaniwala ninyo ang taong bayan. May mga tupak lang. Mga baliw lang, mga kababayan, wala sa tamang pag-iisip ang pwedeng makumbinsi ninyo sa ganyang uri ng survey. Mag-survey kayo ng mag-survey sa gusto ninyong survey at palabasing panluloko. Pero ang reality, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang siyang totoong naglilingkod sa ating bayan. At siya po ay presidente hanggang 2028. Ano ba? Araw-araw pa kayo maglabas ng survey, hindi mababago ang katotohanan. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, presidente pa rin. At si Sara, patuloy pa rin siyang maglalaway bilang vice-presidente na hindi na makapaghintay, gusto nang umupo. Di ba? Mga kababayan, hindi ninyo mababago ang reality ng buhay. Yung pinalabas na survey ng Sayad Weather Station is a big joke, mga kababayan. Na talaga pong hindi ka panipaniwala. Kaya hindi tayo nagtataka kung bakit ganito yung naging reaksyon nang hindi man nga tagahanga ng ating Pangulo, kritik ng ating Pangulo, hindi pa maniwala. Kritik na yan, si Ronald Llamas. Yan sabi ni Ronald Llamas. May ganong klaseng dissonance Dito sa mga klaseng surveys na to, hindi ko naman nila lahat, no? Pero I will take them with a grain of salt. Baka hindi lang grain of salt. Hindi lang grain, baka 1 kilo ng salt. Sa ang ibig niyang sabihin, mga kababayan, malaki yung kanyang pagduda. Kaduda-duda naman talaga po. Pulpo lang po. Pulpo lang at may sayad ang maniniwala sa serving ito ng Sayad Weather Station. Di ba po? Malamang may kargang kwarta ang survey, kaya ganun ang resulta. At ang intensyon nila, influence the decision of the Congress, discourage sa members of Congress na may planong i-revive ang impeachment laban kay Sara Duterte. Kasi lumalabasan niya, napaka-popular, wag na niya natin. Baka ganun yung disenyo nito. At hindi po malayo yung ating mga analysis sa katotohanan. Gusto nilang imanipula at impluensyahan ang desisyon ng ating mga mamamayang Filipino either sa future election o kung hindi yung Congress sa pag-file ng pag-revive ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. I-discourage sila kasi pinalalabas nila napaka-popular ni Sara Duterte at malaki ang tiwala pa ng mga mamamayang Filipino. Kayo-kayo na lang ang maglukuhan. Maging doon sa ating ginawang video after na i-release ng Sayad Weather Station, ang result ng kanilang pa-survey ko, walang maniwala po sa ating mga viewers. Ito yung video natin na ginawa, mga kababayan. Basahin natin yung mga comments dito. Yan Sabi ni Natmar, tama ka sir.
walang maniwala sa survey nila. Oh, you see? Boying Labro, baka sa kubeta ng office ng SWS ang survey. Pati ang mga survey, binayaran ng China. Binayaran yan ng China sa SWS. Sabi ni Sunrise, grabing kalukuang survey na yan. Kung sino pa ang walang pakinabang, siya pa ang mataas ang survey. Cognitive dissonance. Ang tawag niyan sa psychology, mga kababayan. Wala sa tono, sintonado. Yan May mga reactions ng mga mamamayang Filipino po. Sabi ni Genuine Bravo, malaking kagaguhan at pambobodol na naman yan sa taong bayan ang survey na yan. You see? Sabi ni Fed Dimosones, walang kwentang survey yan. Sabi ni Jolie Galang, hanap buhay ng mga survey firms kahit fake news at magsinungaling, sige lang dahil lang sa salapi. Sabi ni Break Whiskey, yang survey na lang ang taging kaligayahan ng mga DDS. Kaya nga po, sabi natin, magpa-survey kayo araw-araw hanggang 2028. Pero hindi ninyo mababago ang reality, si PBBM pa rin ang Pangulo. At unang-una, yung ating Pangulo, hindi naman po kakandidato pa. Wala man sa kanyang pakinabang yan, mga kababayan na survey ninyo. Sabi ni Mer, sinisira lang ng media ang nurasyon. Hindi natin maintindihan. Tuloy, walang maniwala sa balita nila. Sabi ni Herminio Banay, maski lahat ng survey firm, gawing 100 pa kay BBM, hindi siya nababahala, negative 100. At iniintindi, basta focus lang sa trabaho. Trabaho lang ng trabaho, walang pakialam sa survey. Sabi ni Jerry Topalero, action speaks louder than survey. Di kami mga uto-uto, you see? Sabi ni Janet, sa tuwing may iskandalo si Sara Dostay, tinatakpan nila ng survey. Ang tagal na nilang gawain yan. Mga buwong DDS na lang ang nauuto ngayon ng ganyan. Halata naman, kalakaran ng mga noon pa. Sabi ni Rosalyn Lee, hindi ako naniniwala sa SWS survey na yan. Pera-pera lang yan, nabayaran sila ng malaki. Sabi ni Kibitzer, paano mataas ang rating ng lakwat sirang si Chucky kaysa kay PBBM? O Diyos ni Abraham, naniniwala na talaga ako na nababayaran ng mga surveyor. Nakita na ninyo? But anyway, ito yung dapat paniwalaan natin, mga kababayan, itong gusto kong i-share sa inyo. Ayan Ito yung kapanipaniwala, low inflation, steady growth shield, poorest Filipinos in 2025. Mababa po yung presyo ng mga pangunahing bilihin ngayon. Kahit pumasok yung Pasko. Yan Data show inflation is to 1.6% from January to November 2025. Down from 3.4% in 2024. Continuing a steady decline from 5.8% in 2022 and 6.0% in 2023. Diba? Napakaganda. Sabi po ni Executive Secretary Ralph Recto, the sharp slowdown in inflation reflects decisive government action to stabilize prices, secure food supply, and protect household purchasing power, particularly for rice, which accounts for the largest share of spending among low-income families. Sabi niya, kaya napakahalaga nito para sa bawat pamilyang Pilipino, lalo na mga mahihirap, kapag mababa ang inflation, napapanatili natin naabot kaya ang mga pangunahing bilihin, lalo na ang pagkain. So ito yung mga balita po na natatakpan ng mga kontrobersy. Mahilig kasi tayo na mga Pilipino sa mga controversies. Yung mga good news, hindi interesado na pakinggan ng good news. Mas gusto natin yung chismis. Intriga, paninira, di ba? Gustong-gusto ng mga Filipino. We have to change our mindset po.
focus ng ating atensyon at energy. Yan ang dahilan kung bakit hindi umasenso ang marami. Kasi nakatutok tayo sa mga negativities in life. Yung mga positive developments na binibigay ng gobyerno, wala yung atensyon natin doon. Kundi doon sa mga kasinungalingan ng mga DDS. Hindi ninyo alam kung ano yung mga magagandang balita na ginagawa ng gobyerno. Nandyan na absorb ninyo lahat kasinungalingan, propaganda ng mga DDS. Kaya nahihirapan kayo. Ano ba? Isabi nga natin po, ang pag-asenso sa buhay, mindset lang. Pag ang mindset mo sa mahirap, mahirap talaga ang buhay mo. Tingnan ninyo yung mga umangat sa buhay na mga tao, hindi nila pinapansin yung mga negativities. Nandun sila, ang focus nila is to spot opportunities. Ganon pa, mali yung mga naituro sa atin kasi ng mga nakaraan. Kaya we have to change our mindset hanggang you dwell on negativities in life. Wala. Talagang mahihirapan kang umangat sa buhay. Kasi nga po, yung sarili mong pag-iisip, punong-puno ng negativity at mga toxic na mga balita. Wala ka man pakinabang sa mga ganyan na kwento. Di ba po? Ang mafe-feel mo is, discouragement sa buhay. Tama po? Tanaw na po na baguhin natin yung ating mga perspektibo sa buhay kung gusto nating umangat. Nung panahon po, ganun din ako. Walang mangyari. Laging mainitin yung ulo ko at laging nakikibaka. Nandun sa pakikibaka, mga kababayan, naubos yung aking panahon sa pakikibaka. O tingnan ninyo ngayon na nabago yung ating perspective sa buhay. Lagi lang positibo. Marunong na tayong mag-spot na mga opportunities. Di ba? Naging magaan. Ganun lang po ang sikreto. Sabi nga, learn to see good in every situation para gumanda yung buhay natin. Ang nangyayari kasi kaya laging problematic ang ating buhay kasi kahit good na, bad pa, may ginawa ng mabuti yung gobyerno. Masama pa rin sa'yo at talagang walang mangyayari. Walang mangyayari sa buhay mo. Pag ganyan, dapat you have to train your mind to see good things in every situation. Ganon po ang sikreto ng mga successful people. In times of difficulties, may nakikita pa rin silang maganda. Di ba po? Tingnan ninyo yung mga mayayaman. Ganon sila. Pag panahon ng mga calamities, disaster, ang tingin nila, pera. Kasi solusyon sa problema. Ang iniisip nila, nagibaan niya yung tulay, tayo yung magiging supplier ng simento. Nakita na ninyo ang kaibahan ng pag-iisip ng mga mayaman sa mahirap. Sa mahirap, ang iniisip, paano na niya? Paano na tayo makatawid? Di ba? Laging problema ang iniisip mo. Pero sa mga mayayaman, aayaan mo na niya. Makipag-coordinate tayo sa gobyerno. Yang nagibang tulay, ipagawa natin. Tulungan natin yung gobyerno kung paano mabilis na maipagawa. Ako magsusupply ng simento. Kontraktor. Ano ba po? Supplier. Ganon mag-isip po yung mga mayayaman. Yung mga pobre po. Problematic na. Grabe problema sa buhay. At doon sila umaasa sa ayuda. Nakikita ninyo ang mindset? Yung mayaman, supplier ng ayuda. Ganon po. Baguhin natin ang ating perspektibo sa buhay. Hindi ko mo may disaster, may mga problema. Doon na lang tayo mag-dwell sa problema. Doon tayo sa solusyon sa problema. Tama po mga kababayan? Ayan man lang po yung ating short video ngayon.